Ang pakikisalamuha at pagkakaroon ng mga bagong kaibigan ay bahagi ng ating buhay. Sa katunayan, ito ay isang mahalagang bahagi ng masaya nating pamumuhay. Gayunpaman, mahalaga na maging maingat sa mga taong pinapasok natin sa ating buhay at maging maingat din kung paano natin pinahihintulutan silang tratuhin tayo. Kung paano natin pinahihintulutan ang mga tao na tratuhin tayo, tayo na ang may kasalanan kung hahayaan na lang natin ang maling pagtrato nila sa atin. It says a lot more about us than them. Kahit bago o matagal mo ng kaibigan yan, kahit pamilya mo pa yan, huwag mong hayaan na tratuhin ka nilang mababa. Kung tinatrato ka ng isang tao ng masama, malinaw na meron silang ilang mga issue na nangyayari sa kanilang buhay. Kung negatibo yung tao na yon, malamang negatibo rin ang ipaparanas nila sa'yo. Ngunit kung hahayaan mo silang tratuhin ka ng masama, para mo na ring sinabi na wala kang sapat na halaga. It's time to start standing up for the person you are at itigil ang pagpahintulot sa mga tao na gawin sa'yo ang mga bagay na makakaapekto sa'yo sa negatibong paraan. Huwag mong hayaan ang mga tao na gawin ang 25 bagay na ito sa'yo. Pero bago po natin simulan ang main topic natin, gusto ko lang munang i-shoutout si Marisol Panibe. Maraming salamat dahil kahit nasa trabaho ka, ay lagi kang nanunood o nakikinig. Ingat ka lagi, Mira, sa Saudi Arabia. Shoutout din kay Albert Guadamor Maravi Sr. Nasa Saudi Arabia rin ito si Sir Albert at 12 years na siya sa ibang bansa. Maraming salamat po, Sir, sa panonood mo at natutuwa ako dahil nanumbalik ang iyong pag-asa. Ingat ka rin lagi dyan sa Saudi. Shoutout din kay Israel Humunong. Maraming salamat sa araw-araw mong panonood. Number 1, marami silang palusot. Hindi sila makakagawa ng kabutihan sa'yo kasi ang dami nilang dahilan para hindi gawin yung kabutihan na hinahangad mo. Nasa mentalidad kasi nila na sila ang kawawa sa sitwasyon. That's the reason why they can contribute to your relationship in a positive way. Pahintulutan mo silang magdahilan, pero saglit lang. Ngunit siguraduhin mong kumikilos din sila upang lampasan ang negativity nila sa buhay. Number 2, peking papuri. May napapansin ka bang kaplastikan sa mga kaibigan mo o sa ibang tao? Pinupuri ka, pero mararamdaman mo yon kung tunay ba yon o hindi. Tinatawag din natin itong false flattery. Dalawa lang ang dahilan kung bakit ginagawa ito ng mga tao. Dahil gusto lang nilang umasta na nice daw sila o may gusto silang kunin mula sa'yo. Ibig kong sabihin, ginagawa nila ito para maging bukas ka sa kanila at makapasok sila sa buhay mo. Kung gusto nilang makipagkaibigan sa'yo, gagawa sila ng positibong bagay para sa'yo at tutulong sila kung nangangailangan ka ng tulong. And this is how you build a network. Always lead with value. Umiwas ka na kung nararamdaman mong plastic ang mga tao sa paligid mo. Number 3, dumidikit sa'yo. Ano ang ibig kong sabihin na dumidikit sa'yo? Yung mga taong palaging humihingi ng tulong kahit kaya naman nila yon. Masasayang ang oras mo kung may taong ganito. Hindi naman sila nahihirapan eh. Sinadya lang nila yon para madisturbo ka, para madistract ka, para mawala ka sa tamang landas. Wala namang masama kung may humingi ng tulong sa'yo. Walang problema doon. Pero dapat balanse lang. Hindi palagi na lang. Kasi may oras ka rin nilalaan para sa sarili mong gawain. Number 4, demanding. Katulad din ito ng mga taong dumidikit. Dumidikit na nga, demanding pa. Nakakasira yon ng magandang mood mo. Medyo cute sa simula, lalo na sa magkasintahang bago pa lang. Parang may kilig moments pa yon. Pero kapag tumagal ang relasyon ng magkasintahan o kahit magkaibigan, nakakairita na yon. Oo, alam ko, kasi nararanasan ko ng sitwasyong ito. Hindi ko naman pwedeng sabihin to sa'yo kung hindi ko padanas sa mga ito. Di ba? Kung hindi titigil ang tao ng mag-demand sa'yo, tanggalin mo sila sa buhay mo dahil nakakadagdag lang sila ng problema. Number 5, hindi nila gusto ang iba mong kaibigan. Yun bang may natagpuan kang bagong kaibigan, tapos yung kaibigan mong nauna, hindi gusto ang bago mong kaibigan. Kumbaga, hindi nila tanggap sa grupo nyo. Nagets mo ba ang punto ko? Paano mag-grow ang social support network mo kung may palaging nagre-reject? Dapat kung tunay sila sa buhay mo, tatanggapin nila kung ano ang tanggap mo. If they disapprove, then their disapproval is not your problem. Number 6, pinapili ka. May mga taong ganito eh. Yun bang
napapahirapan ang emosyon mo. Pinapili ka kung ang pamilya mo o sila. Siyempre, mahirap yan. Lalo na kung tinuturing mo silang kakampi sa buhay mo. Ang tunay na nagmamahal sa'yo, hindi ka pinapili. The reason why they do this is because they are seeking validation. Gusto nilang maramdaman na kamahal-mahal sila. Dapat malaman ng isang taong tunay na nagmamalasakit sa'yo kung gaano kahalaga ang iyong pamilya at ang mga ugnayang pinagsaluhan ninyo ng pamilya mo sa buong buhay. Number 7, gusto nila na ikaw lang lahat. Hindi pwedeng ikaw na lang lahat. Kung magkakaibigan kayo, kung magkasintahan kayo, hindi mag-work ang relasyon ninyo kung isa lang ang kikilos. A relationship is all about compromising. But when you are the only person compromising, there is bound to be trouble. Number 8, madaling mairita. Yun bang konting mali lang, maliit na bagay lang, ay nagdadabog na. Isa ako sa mga taong ayaw ng gulo kasi gusto ko ng tahimik at payapang buhay. Oo, maiirita ako minsan, pero hindi umabot sa punto na sumusugod ako. Kung palaging gulo ang ipinapakita sa'yo ng tao, isa lang ang ibig sabihin yan, gusto nilang kontrolin ka. Hindi mo deserve ang ganito ka-negatibong tao sa buhay mo. You deserve better than to subject yourself to constant negativity. Number 9, walang paki sa'yo. Napakalinaw, di ba? Didikit ka pa ba sa mga taong ayaw ka naman? Malalaman mo lang naman yan kasi hindi ka priority. Kung naramdaman mong wala silang pakialam sa'yo, stand up for yourself. Umalis ka na sa kinatatayuan mo. Kung hindi, masasaktan ka lang. Number 10, walang tiwala sa'yo. Paano mabubuo ang relasyon ng magkakaibigan o magkasintahan kung wala silang tiwala sa'yo? Simple lang, umalis ka na dyan. Kitang-kita naman sa sitwasyon. Kung walang tiwala, walang mabubuong relasyon. Number 11, may tinatago o nililihim. Kung may tinatago sila sa'yo, ibig sabihin na hindi ka nila kailangan o wala silang tiwala sa pagkatao mo. Imposibleng palaguin ang isang relasyon nang hindi man lang sila nagbabahagi ng kanilang nararamdaman. Dapat kasali ka sa usapan. Dapat may tiwala sila kung may sekreto man silang ibubuklat. Be concerned if your partner or friends are not emotionally available to you. Number 12, nanghahalungkat ng nakaraan. May mga taong tumitira sa'yo gamit ang iyong nakaraan na matagal mo nang ibinaon sa lupa. Gagamitin nila yon bilang bala para mapahina ka. Isa ito sa mga kahinaan natin, ang ating nakaraan. Marami kasi tayong nagawang mali sa buhay at kinalimutan na natin yon, pero binuhay muli. Nakakasakit yun ng damdamin. There is no good that comes from constantly bringing up past mistakes. Sama ng loob ang mabubuo sa ganitong estilo. Number 13, stalker. May mga taong stalker. Bawat kilos mo ay pinagmamasdan. Nakakatakot ang ganitong tao. Bawat galaw mo ay gusto nilang malaman. Dahil lang sa gustong malaman ng isang tao ang lahat tungkol sa'yo, ay hindi nangangahulugang dapat na mag-stalk sila. Ibig kong sabihin, dapat nilang igalang ka ng sapat. At dapat payagan ka nilang mamuhay sa paraang gusto mo. Walang pag-aabag. Dapat maintindihan nila na may ginagawa kang ibang bagay at wala na silang karapatang malaman kung ano yon. Minsan kailangan din natin ng privacy. Number 14, mahilig mambastos. Sa pagkarinig pa lang ng salitang bastos, ayaw na ayaw mo na ng ganitong tao. Kapag binastos nila ang ibang tao, asahan mo na, nagaganyanin ka rin nila. Kung pinapakita nila kung ano ang pagtrato nila sa ibang tao, gaganyanin ka rin. Kaya huwag kang umasa na mabait lang sila sa'yo dahil mapupunta ang katoksikan nila sa'yo pagdating ng panahon. You deserve to be around people that have the ability to be kind. Ganyan lang naman kasimple ang hinihiling natin, di ba? Number 15, sobrang taas ng inaasahan sa'yo. May mga taong sobrang taas ng inaasahan sa'yo at mahihirapan ka ng abutin yun. Magagalit pa sila kung hindi mo kaya. Napaka-toxic ng ganitong ugali. Natural lang naman kung mataas ang inaasahan mo para sa iyong sarili. Ngunit upang ipataw ang mga inaasahan sa iba, ay hindi nakatanggap-tanggap yon. Kung sa tingin mo ay hindi mo na masusukat ang hinahangad nila, then ang pagkakaibigang ito ay walang silbi. Number 16, kamalian lang ang napapansin. Mag-iingat ka sa mga taong ito. Nakaka-stress ang ganitong mindset. Kahit anong tama pa yung ginawa mo, wala kang papuring matatanggap. Pero kahit isang beses lang at kahit konti lang na pagkakamali,
Nag-aapoy na sila sa galit. Kung sa tingin mo ay parang wala ka nang ginawang tama, umalis ka na. Hindi na nakakatuwa ang sitwasyong ito. May nagawa kang tama, pero sinadya lang nilang hindi tignan yon. Siguro ayaw nilang purihin ka. Number 17, kulang sa pansin. May mga kaibigan ka bang ganito? O kakilala man lang? Kulang sila sa pansin kasi wala silang bilib sa kanilang sarili. Gusto pa nilang manghakot ng pagtingin sa iba para tumaas ang level ng confidence nila. Bakit mo sila iiwasan? Kasi mang-aagaw sila ng spotlight ng buhay mo. Gusto lang nila na sila ang makikita sa bawat sitwasyon. That person is not emotionally stable enough to be in a relationship with you. Number 18, walang tiwala sa pangarap mo. Lalo na kung ang pangarap mo ay mataas. Isa lang ang maiisip nila, kahanginan lang. Pero para sa'yo, ay seryoso ang pangarap mo. Tanungin nga kita, gusto mo bang makihalubilo sa mga taong dinadaw ng pangarap mo? Siyempre, hindi. You must surround yourself with people who believe in your dreams. Kasi kung hindi, mahihirapan kang abutin ang pangarap mo. Number 19, mahilig manisi. Sinisisi ka kung may nangyaring hindi maganda sa buhay nila. Labas ka naman doon. Pwera na lang kung sinadya mong hadlangan sila. Pero kung hindi naman, bakit sinisisi ka? Di ba? Ang pagtanggap ng responsibilidad para sa kung ano ang mangyayari sa iyong buhay ay isang mahalagang bahagi ng pagiging tunay at tapat na tao. Huwag mong hayaang ibaling ng ibang tao ang problema nila sa'yo. Hindi yan makatarungan. Number 20, pinapahiya ka. May mga kaibigan tayo na ginawa tayong katatawanan sa grupo. Kasi sabi ng iba, diyan makikita ang pagiging tunay. Pero minsan, sumusobra ang ganitong gawain eh. Yun bang umabot sa punto na hindi na nakakatuwa. Ang dahilan kung bakit nila ito ginagawa, dahil kulang sila ng respeto sa'yo. Tingnan mo ang mga taong mataas ang standard. Hindi nila ito magagawa sa taong yun. Ibig sabihin na may nakita sila sa'yo na kahinaan mo. Huwag kang mahiya o magsabi ng totoo na ang ginagawa nila ay hindi na pwede sa'yo. Number 21, mangungontrol. Kung may tao man na pilit kumontrol sa'yo, layuan mo na kagad. Kapag ang isang tao ay gumagamit ng emosyon o iba pang bagay na magagamit nila sa'yo para lang gawin mo ang isang bagay na hindi mo gustong gawin, ibig sabihin na ginagamit ka lang nila para matupad ang gusto nila sa buhay. Napakalupit, di ba? Gusto mo bang magpagamit? Number 22, tamad. Ginagamit nila ang kanilang katamaran para ikaw lang ang gumawa ng mga gawain. Ayaw nilang mapagod. Ayaw nilang madumihan. Wala silang pakialam sa damdamin mo. Kung ikaw na lang lahat, ano pa ba ang silbi nila sa buhay mo? Wala, di ba? Tanggalin mo na sila sa buhay mo. Number 23, binago ang nakaraan mo. Ano ang ibig kong sabihin? Babaguhin nila ang maganda mong nakaraan para magmukha kang masama. Ganito ang nangyayari sa politika ngayon, di ba? Binabago ang history para lang hindi manalo ang isa. May ganito ring tao sa paligid natin. Pinipili nilang inaalala ang mga kaganapan para baliktarin ang pangyayari at magmukha kang masama sa mata ng karamihan. Layuan mo na sila. Number 24, tatakutin ka. Isa ako sa mga nakasaksi na may ganitong klaseng tao. Yun bang tatakutin ka para lang wag mabulgar ang kanilang baho. Mag-ingat ka sa mga taong ito. Kung tunay mo silang kaibigan, dapat pinag-uusapan ninyo ang negatibong nangyari sa buhay ninyo at magtulungan kayo. Number 25, hindi nagpatawad. Kung may kaibigan kang hindi marunong magpatawad, ibig sabihin, kung may mangyayari sa inyong dalawa, hindi ka rin niya kayang patawarin. Diyos nga ay nagpatawad. Tao pa kaya? Kung pinanghahawakan nila ang mga nakaraang aksyon at hindi nila kayang pakawalan ang mga negatibong yun, ibig sabihin na baon-baon pa rin niya ang katoksikan sa kanyang buhay at pwede yung maipasa sa'yo. Ang punto ko lang, huwag mong hayaan na tatapak-tapakan ka ng ibang tao. May halaga ka. Hindi ka dapat nagpapaapi. Pakinggan mo ang sarili mo. Kung may napansin kang mali sa kinikilos ng mga tao, lumayo ka na kaagad at mag-focus ka na lang sa sarili mong buhay. Bakit pa kailangang mabuhay? Pag-usapan natin sa videong ito ang 3 positibong dahilan. Kung titingnan po natin ang mga tao, halos lahat nakangiti. Tumatawa, di ba? Mukha naman silang matalino,
palakaibigan, at masayahin. Pero hindi lahat ng nakangiti ay totoong masaya. Sa likod ng bawat mukhang nakikita natin ay maskara lang pala. Dumaranas pala sila ng matinding depresyon na tumatagal ng mga ilang araw, linggo, o mga buwan pa nga. Tapos may malala silang negatibong iniisip. Naiisip nila na sana'y mamatay na sila. Mas mabuti na mawala na lang daw sila sa mundo. Ipinakikita ng ilang pag-aaral na sa bawat natuloy na pagpapakamatay, 200 ang nagtangkang gawin ito at 400 katao naman ang nag-isip nito. Pero sa totoo lang, hindi naman nila gustong magpakamatay. Pero may mga panahon daw na wala na silang nakikitang dahilan para mabuhay pa. Minsan nga magwi-wish na sila na sana maaksidente na lang sila at mamatay. Kasi ang tingin nila sa kamatayan ay kaibigan, hindi kaaway. Dahil doon nila nakikita ang kapayapaan. Tapos lahat ng problema pag ganun. Sabi ng iba na kapag pinag-uusapan daw ang pagpapakamatay o binabanggit man lang ang salitang yan, natutukso daw ang mga tao na subukan yon. Pero ang totoo, kapag pinag-uusapan ang pagpapakamatay, madalas na natutulungang mag-isip-isip muna ang isang nagbabalak na gumawa nito. Marami ang nababalot ng negatibo at ang ilan sa kanila ay nakapag-isip o nagtangka ng magpakamatay. Hindi lang ako ang nagsabi. Sinasabi rin ng mga eksperto na karamihan sa mga nagtatangkang magpakamatay ay hindi naman talaga gustong mamatay. Gusto lang nilang tapusin ang kanilang pagdurusa. Sa madaling salita, naniniwala silang may dahilan sila para mamatay. Hindi nila nakikita ang positibong dahilan para mabuhay. Kaya ginawa ko ang videong ito para malaman ng lahat ng makapanood nito kung gaano kahalaga ang buhay at may 3 positibong dahilan kung bakit kailangan nating mabuhay. Number 1, nagbabago ang mga bagay-bagay. Ang pagpapakamatay ay tinaguri ang isang permanenteng solusyon sa pansamantalang problema. Bagaman parang imposibleng mangyari ang isang nakapanlulumong sitwasyon, maging ang isa na parang hindi mo kontrolado, ay baka pansamantala lang. Sa katunayan, pwede itong magbago ng di inaasahan. Sa Biblia po kasi, may binabanggit na 4 na taong tapat na nakadama ng kawalang pag-asa. Ano pat, ayaw na nilang mabuhay pa. Ang 4 na taong ito ay si Rebecca, Moises, Elias, at si Job. Hindi ko na lang iisa-isahin ang paliwanag para hindi humaba ang video ito. Ipa-flash ko na lang sa screen at i-post nyo na lang po ang video para mabasa po ninyo kung ano ang sinasabi ng mga tapat na taong ito. Kung babasahin mo ang ulat ng Biblia tungkol sa mga taong ito, makikita mong nagbago ang kanilang kalagayan. At sa mga paraang hindi nila inaasahan, baka magkatotoo rin ito sa'yo. Kaya huwag kang susuko. Okay? Mas mabuting harapin ang iyong mga problema sa bawat araw. Pero syempre, alam ko ang nasa isip mo ngayon, paano kung hindi na mababago ang aking kalagayan? Halimbawa, meron kang sakit na wala ng lunas. O paano kung nanlulumo ka dahil naghiwalay kayong mag-asawa? O namatay ang isang mahal mo sa buhay? Kahit sa ganyang mga kalagayan, may isang bagay na pwede mong baguhin. Ang pangmalas mo o yung outlook mo sa sitwasyon. Kung matututuhan mong tanggapin ang isang kalagayang hindi mo mababago, malamang na maging positibo ang pangmalas mo sa mga bagay-bagay. Napakaganda po ng sinabi ng Kawikaan 15:15. Laging pangit ang araw ng napipighati, pero laging may pagdiriwang ang taong masaya ang puso. Mas malamang din na maghanap ka ng paraan para mapagtiisan mo ang sitwasyon sa halip na basta tapusin na lang ang lahat. Ang resulta, unti-unti mong makukontrol ang isang sitwasyon na sa tingin mo'y hindi mo kontrolado. Tandaan po natin, hindi natin maaakyat ang isang bundok sa isang hakbang lang. Pero maaakyat mo ito sa paisa-isang hakbang. Magagawa mo rin yan sa mga problemang napapaharap sa'yo, kahit parang gabundok ang mga ito. Ang pwede mong gawin ngayon, ipakipag-usap mo sa mapagkakatiwalaan mong kaibigan o kapamilya ang iyong problema. Baka matulungan ka nilang magkaroon ng mas timbang na pangmalas. May tagumpay kapag marami ang tagapayo. Number 2, may makatutulong. Baka gustuhin mo nang mamatay dahil naiisip mong wala ka nang magagawa para mapabuti ang iyong sitwasyon. Pero alam mo ba na may makatutulong sa'yo? Una, panalangin. Ang pananalangin ay hindi lang basta pampagaan ng loob. Hindi rin ito isang bagay na ginagawa lang kapag desperado na ang isang tao. Ito ay aktwal na pakikipag-usap sa Diyos na nagmamalasakit sa'yo.
Gusto ng Diyos na sabihin mo sa Kanya ang iyong mga ikinababahala. Sa katunayan, hinihimok tayo ng Biblia na ihagis mo sa Diyos ang pasanin mo at Siya ang aalalay sa iyo. Bakit hindi mo subukang makipag-usap ngayon sa Diyos? Magsalita ka mula sa puso. Ang pananalangin ay isang paraan ng pakikipag-usap na magagawa mo kahit kailan, kahit saan. Sinabi ng American Foundation for Suicide Prevention na ayon sa mga pag-aaral, natuklasang karamihan sa mga nagpakamatay, 90% o higit pa, ay may mental disorder nung mamatay sila. Pero ang mga disorder na ito ay kadalasan ng hindi natukoy, hindi na-diagnose o nalapatan ng lunas. Ikalawa, may mga taong nagmamalasakit. Kung para sa'yo, hindi na mahalaga ang buhay mo. Mahalaga sa iba ang buhay mo. Pati na sa iyong mga kapamilya o kaibigan na nagmamalasakit sa'yo. Kasama rin sa mga nagmamalasakit sa'yo ang ilang hindi mo pa nakikilala. Isipin mo rin kung ano ang mararamdaman nila kung wala ka na. Ikatlo, may mga doktor para sa mental disorders. Ang pag-iisip na magpakamatay ay kadalasan ng palatandaan ng mood disorder, gaya ng clinical depression. Wala kang dapat ikahiya kung meron kang emotional na karamdaman. Kung paanong hindi ka rin dapat mahiya kung meron kang physical na karamdaman. Sa katunayan, ang depression ay inihahalin tulad sa karaniwang sipon ng isip. Anong ibig kong sabihin? Kahit sino pwedeng dapuan ng sakit na ito at nagagamot ito. Kung hindi maalis-alis sa isip mo ang pagpapakamatay, alamin mo kung saan ka makahihingi ng tulong. Marahil sa isang suicide prevention hotline o mental health center. May mga staff dito na sinanay para makatulong. Tandaan po natin na karaniwan ng imposibleng makaahon mula sa malalim na hukay ng depresyon kung nag-iisa ka. Pero kung may tutulong sa'yo, magagawa mo yon. Ang pwede mong gawin ngayon ay humanap ka ng isang mapagkakatiwalaang doktor na gumagamot ng mga mood disorder gaya ng depression. Number 3, may pag-asa. Sinasabi ng Biblia na ang buhay ng tao ay maikli at puno ng problema. Sa ngayon, ang bawat tao ay dumaranas ng kanya-kanyang trahedya. Pero ang ilan ay nawawala na ng pag-asa sa buhay, na para bang wala na silang matanaw na liwanag at wala na silang magandang kinabukasan. Ganyan ka rin ba? Kung oo, magtiwala ka sa tunay na pag-asang iniaalok ng Biblia. Hindi lang sa'yo, kundi sa buong sangkatauhan. Halimbawa, itinuturo ng Biblia na napakaganda ng layunin ng Diyos para sa atin. Nangangako ang Diyos na gagawin niyang paraiso ang lupa. Tiyak na matutupad ang pangakong yan. Sinasabi sa Apokalipsis 21:4, papahirin niya ang bawat luha sa mga mata nila at mawawala na ang kamatayan, pati ang pagdadalamhati at ang pag-iyak at ang kirot. Ang dating mga bagay ay lumipas na. Ang pag-asang yan ay hindi lang basta pangangarap ng gising. Talagang tutuparin niya ng Diyos at taglay niya ang kapangyarihan at pagnanais na gawin yan. Maaasahan mo ang pag-asang iniaalok ng Biblia. Tandaan mo, kung ang emosyon mo ay parang bangkang sinisiklot-siklot ng mga alon sa maunos na dagat, ang mensahe naman ng pag-asa mula sa Biblia ay parang angklang magpapatatag sa iyo. Ang pwede mong gawin ngayon ay suriin mo na ngayon ang mga itinuturo ng Biblia tungkol sa tunay na pag-asa sa hinaharap. Ang pinakamahusay na tulong ay nagmumula sa Diyos. Ang tulong na ibinibigay ng Diyos sa mga nadidepress ay lakas. Kung hihiling ka ng tulong sa Diyos, aaliwin ka niya. Hindi sa pamamagitan ng pag-aalis ng lahat ng problema mo, kundi sa pamamagitan ng pagbibigay sa iyo ng lakas para makapagbata. Makakatiyak kang makikinig siya sa iyo. Sinasabi ng Biblia, ang Diyos ay malapit sa mga may pusong nasasaktan. Inililigtas niya ang mga nasisiraan ng loob. Ang totoo, alam ng Diyos kung ano talaga ang nadarama mo. Kahit hindi mo mahanap ang tamang mga salita para masabi ito sa Kanya, ayaw ng Diyos na labis tayong mapabigatan ng panunumbat ng ating budhi. Bukod sa pagbibigay sa atin ng kaaliwan sa ngayon, nangako ang Diyos na aalisin niya ang lahat ng problemang nagdudulot ng depresyon. Kapag natupad na ang pangakong yon, ang dating mga bagay ay hindi na maaalaala pa at mawawala na mga ito sa puso. Gusto ko lang pong sabihin sa inyo na bagaman kinikilala ko ang tulong na ibinibigay ng Diyos, nagpapatingin din ako sa doktor para sa mga sakit na tulad ng clinical depression. Depressed po ako noong 2017 at may doktor po ako na tumulong sa akin, psychiatrist. Medications and psychotherapy are effective for most people with depression.
Your primary care doctor or psychiatrist can prescribe medications to relieve symptoms. However, many people with depression also benefit from seeing a psychologist or other mental health professional. Ginawa ko po ang video ito para pagaanin ang iyong nararamdaman sa pamamagitan ng pagbabahagi ng salita ng Diyos. Hindi po ibig sabihin na ito na talaga ang solusyon o palitan ng payo ng mga doktor. Hindi rin po ako nagre-rekomenda ng anumang partikular na paraan ng paggamot. Ang bawat individual ang dapat magpasya sa gayong mga bagay. Even if I'm not able to understand exactly how you feel, I care about you and I want to help you. You're important to me. Your life is important to me. When you want to give up, tell yourself you will hold on for just one more day, hour, or minute, whatever you can manage. Kung nagustuhan niyo po ang video ito, paki-like po ng video at pwede niyo ring i-share para mas malaman ng mga taong may mental disorders kung gaano kahalaga ang buhay nila at kung bakit kailangan nating mabuhay at para makita rin nila ang positive side ng buhay. Maraming salamat po sa inyong panunood.